Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lindsay. Nagtatrabaho bilang credit analyst sa bangko at matagal nang tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Lagi po kasing nakatutok talaga sa inyong istasyon na Barangay LS 97.1 ang radyo sa kantin namin. Kaya palagi rin akong nakaabang sa inyong programa na sakto sa lunch break ko. Ang gusto ko nga po palang i-share na kwento ng buhay ko ay tungkol sa naging first boyfriend ko na si Ed. Magkaklase kami noong high school at nasa third year na kami nang maging boyfriend ko siya. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay hindi pa ako pwedeng magkaroon ng boyfriend kaya patago pa ang relasyon naming dalawa. Ayaw kasi ng mga magulang ko na masira ang concentration ko sa pag-aaral. Consistent top 1 kasi ako sa Section A. At nang mag 4th year kami ay naging running for valedictorian ako. Mabuti na lang at nakuha ko pa rin ang award na yon kahit na pinagsasabay ko noon ang pag-aaral ko at relasyon namin ni Ed na umabot hanggang sa mga panahong pareho na kaming nagtatrabaho, Papa Dudut. Beb, eto na yung pagkain natin. Spaghetti, fried chicken at pineapple juice tong in-order ko para sa lunch natin. Ilalagay ko na tong tray ng pagkain dito sa lamesa. Sige, Beb. Sorry kung ikaw pa talagang umorder para sa lunch natin. Okay lang. Kasi kailangan mo ring tipirin yung huling sweldo na nakuha mo dun sa inalisan mong trabaho. Sana nga makuha ko kaagad ang back pay ko para makapag-apply na rin kaagad ako sa iba. Oh, eto pala yung plato ng pagkain mo. Ilalagay ko na dito sa harapan mo. Salamat, Beb. Baka naman nagkaroon lang kayo ng misunderstanding sa trabaho, Beb. Masyado lang talaga siyang mayabang. Kung alam mo lang sa opisina namin, sa akin palagi mainit ang mata at ulo niya eh. Paano mo naman nasabi yan? Mula kasi nang maregular ako sa trabaho, sa akin niya tinatambak ang mga trabaho na yung iba, hindi naman talaga dapat akong gumagawa. Aba, hindi na nga tama yan. Kaya nga grabe ang inis ko sa tao na yun. Pero bakit hindi mo na lang siya nireklamo sa HR office nyo? Mas matagal ang process kapag nireklamo ko pa siya. Pero kung yun ang ginawa mo, hindi mo nakakailanganing mag-resign. Yaan mo na yun. Kasi makakahanap din naman kaagad ako ng bagong trabaho. Oo nga. Pero kasi parang napapadalas na yata yung hindi mo nakakasundo ang mga nagiging boss mo sa trabaho, bebe. Beb, hindi kaya kailangan mo na mas habaan ang pasensya mo sa trabaho at sa mga boss mo? Anong ibig mong sabihin? Napansin ko lang din na madalas na boss mo ang nagiging dahilan ng pagre-resign mo sa trabaho. Beb, wala sa akin ang problema. Nasa kanila yon. Alam mo naman kung gaano ako kasipag sa trabaho eh. Alam ko yun. Mas madalas ka pa ngang mag-overtime sa akin. Pero ayun nga, napansin ko lang na hindi ka masyadong tumatagal sa mga nagiging trabaho mo. Minamalas din kasi ako sa mga nagiging boss ko. Kung hindi naman dahil sa kanila, hindi ako magre-resign. Basta wala sa akin ang problema. Nasa kanila yun. Ay, baka nga nasa kanila talaga ang problema. 80th birthday nga pala ni Lola sa susunod na linggo. Samahan mo akong pumunta dun ha. Bakit naman kailangan pa kitang samahan dun? Dahil boyfriend kita. At gusto ko na makita ka ng ibang relatives ko sa birthday celebration ni Lola. Beb, nakilala ko naman na sila. Kaya hindi mo kailangan na ipakita pa ulit ako sa kanila. Palaging tinatanong sa akin ni na Mami kung kailan daw ba ulit kita isasama sa family gathering namin. Pati nga si na Tita kinukumusta ka palagi kasi hindi ka nagpapakita sa kanila. Next time na lang, Beb. Alam mo naman na hindi ko masyadong gusto na nakikipag-bonding sa mga kamag-anak mo. Kasi wala silang ibang tinatanong sa akin kundi puro tungkol sa trabaho ko. Kung kailan kita bibilhan ng bahay o kailan kita pakakasalan. Ganun naman kasi talaga ang matatanda. Pagpasensyahan mo na lang sila. Okay lang naman sa akin, pero next time na lang talaga ako pupunta ulit sa inyo. Siguro kapag may trabaho na ulit ako. Sigurado kasi ako na magtatanong na naman sila tungkol doon at ayoko naman na magsinungaling sa kanila. Beb, ano kaya kung mag-aral ka ulit? Mag-aral? Oo, ipagpatuloy mo yung college mo hanggang sa makatapos ka. Bakit ko naman kailangan na gawin pa yon? Dahil kapag nakapagtapos ka ng college mo, mas marami kang job opportunity na pwedeng makita. Sige, pag-iisipan ko yan.
Pero mukhang malabo kasi mahihirapan lang ako sa mga gastusin. Huwag ka mag-alala kasi sa oras na magdesisyon kang bumalik sa college, tutulungan kita sa lahat ng gastusin mo, Beb. Papa Dudut, mahigpit talaga ang mga magulang ko pagdating sa pag-aaral ko noon. Sobrang tutok sila sa akin lalo na ang mami ko na nagtatrabaho bilang principal sa ibang school. Bunso kasi ako sa magkakapatid tapos yung 3 kapatid ko lahat sila ay successful sa career. At ayaw nila na pumalpak pagdating sa bunsong anak nila. Kaya lahat ng pressure ay nasa akin din noon, Papa Dudut. Magkabaliktad naman kami ni Ed pagdating sa pag-aaral. Kung anong sipag at tiyaga ko, ayun namang tamad niya na aralin ang halos lahat ng subject namin noong nasa high school pa kami. Kaya medyo bumaba rin ang grades ko noong nagsisimula pa lang ang relasyon namin. Palagi ko rin siyang tinutulungan sa pag-review at mga school project namin hanggang sa makagraduate kami. Magte-3rd year na siya sa college nang tumigil siya sa pag-aaral dahil na-stroke ang papa niya. Nagtrabaho na lamang siya noon pero 1 taon nang lumipas ay pumanaw din ang papa niya. Nang makagraduate naman ako ng college, kaagad ako nakahanap ng magandang trabaho samantalang si Ed ay nakailang palit naman ng trabaho. At 2 lang madalas ang dahilan noon. Nag-resign siya dahil nakaaway niya ang boss niya o hindi na-renew ang kontrata niya. Noong 3 taon na akong nagtatrabaho, wala akong mabigat na responsibilidad o gastusin sa bahay. Kaya naman naisipan ko na tulungan si Ed sa pag-aaral niya. At sa huli ay tinanggap niya rin ang tulong na inaalok ko para makapag-aral ulit siya sa college, Papa Dudut. Ay, ang sakit naman sa ulo nitong topic ng research paper namin. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan. Beb, kumain ka muna. Nagluto ako ng paborito mong merienda na pancake na may caramel syrup. Mabuti pa nga kumain muna ako. Kasi sobrang sakit na ng ulo ko sa ginagawa ko na to. O eto na ang platito ng pancake para sa'yo. Nagtimpla na rin ako ng pineapple juice kasi alam ko na ito ang gusto mo na kapartner ng pancake. Mabubusog na naman ako nito. Kailangan mo yan para sipagin ka lalong mag-aral. Napapagod na nga ako, babe. Mabuti na lang at walang ibang tao ngayon dito sa bahay nyo. Hindi ako maiilang na kumain ng madami ngayon. Marami akong niluto kaya damihan mo rin talaga ang pagkain mo, Beb. Anong oras ba uuwi yung mga kasama mo dito sa bahay? Gabi pa makakauwi ang mga yun kasi may kanya-kanya silang lakad. Saka ayos lang naman na makita ka nila dito sa bahay namin. Ayos lang sa'yo pero hindi para sa akin. Iniiwasan mo ba ang pamilya ko? Mabait naman sila sa'yo, di ba? Hindi ko sila iniiwasan at tama ka na mabait sila sa akin. Eh bakit parang ayaw mo na makita ka nila dito sa bahay? Ano na lang kasi ang iisipin nila? Na tinutulungan mo na nga ako sa mga gastusin sa pag-aral ko tapos nakikikain pa ako dito sa inyo. Beb, hindi naman nila alam na tumutulong ako pagdating sa tuition fee mo. Talaga? Hindi mo sinabi sa kanila na ikaw ang nagbabayad ng tuition fee ko? Oo, ang alam nila. Working student ka. Super naa-amaze nga sila sa'yo kasi napagsasabay mo raw ang pagtatrabaho at pag-aaral. Nako, dapat hindi sila ma-amaze sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman kasi totoo na napagsasabay ko yung pag-aaral at pagtatrabaho. Kasi ikaw yung totoong nagtatrabaho para sa tuition fee ko. Babe, yun lang naman ang sinasagot ko sa pag-aaral mo. Sa katotoo naman na working student ka. Nagtatrabaho ka pa rin para sa allowance at iba pang gastusin na kailangan mo. Thank you, Beba. Alam ko naman na hindi talaga madali yung ginagawa mong pagbabudget para lang mabigyan ako ng pang-tuition ko. Aaminin ko, hindi talaga madali lahat to. Pero lahat naman nahihirapan muna bago maging successful sa buhay. Pero hindi mo naman kailangan mahirapan para sa akin. Hindi mo naman talaga ako responsibilidad. Oo nga, hindi kita responsibilidad. Pero part ka ng buhay ko. Kaya gusto kong tulungan ka. Kasi naniniwala ako na magiging part din ako ng success mo sa future. Siyempre naman. Palagi kang magiging parte ng mga plano ko sa buhay.
At kapag nakatapos na ako ng college, promise, babawi talaga ako sa lahat ng mga naitulong mo sa akin. Huwag mo munang isipin yung pagbawi-bawi na yan. Mag-focus muna tayo sa kung ano ang dapat nating unahin na asikasuhin sa ngayon. Kagaya na lang ng dahilan kung bakit nakakunot yung noo mo habang nakaharap ka sa laptop mo kanina. Ayun ba? Ang hirap kasi ng topic namin sa research paper. Ni hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng introduction. Alam mo, feeling ko, matutulungan kita dyan. Talaga? Oo, best in thesis kaya yung ginawa kong thesis nung college ako. Patingin nga ako ng topic sa laptop mo para masimulan ko nang gawin yan, Beb. Papadudot, masasabi ko na kahit papaano ay naman ako ang pagiging matalino ng mami ko na principal at daddy ko na isang architect. Kasi hindi ako masyadong nahihirapan pagdating sa pag-aaral ko. Malaki ang naging lamang ko sa salutatorya ng batch namin noong graduate ako ng elementary. Pero nang mag-high school ako ay palaging dikit ang final grade namin ng kalaban ko sa pagiging una sa pinakamatalino sa klase. Medyo nagulo pa nang pumasok na sa buhay ko si Ed. Iba pala talaga kapag nagkaroon ka ng love life sa high school. Kahit na anong gawin ko noon, naapektuhan ang pag-aaral ko lalo na sa mga munting tampuhan namin ni Ed. Napunta ako sa top 3 noong nasa 3rd year ako pero nabawi ko rin naman ang pagiging top 1 noong nasa 4th year na ako. Siguro kasi ay nakapag-adjust na rin ako kung paano pagsabayin ang pag-aaral ko at relasyon ko kay Ed noon. Kaya kahit nung college, hindi na ako masyadong nahirapan sa pag-aaral dahil nakapag-adjust na nga ako. Nakasama ko si Ed, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang dahilan kung bakit gusto kong tulungan si Ed sa pag-aaral niya ay para na rin sa future naming dalawa. Alam ko kasi na mas magiging maganda ang future niya kapag nakapagtapos siya ng kolehiyo. At syempre kasama ako sa future niya, gusto ko na sabay kaming umangat na dalawa. Dahil ako ang naunang umangat, ako yung dapat na mas tumulong sa kanya. Nung una talaga ay ayaw niya dahil ilang taon na siyang huminto sa pag-aaral at masyado na raw siyang matanda. Ang sabi ko naman ay walang edad pagdating sa pag-aaral. Lalo na kung porsigido kang matapos ito. Matagal din bago siya nakumbinsing pumayag na tanggapin ang tulong ko. May trabaho na rin siyang panggabi noon sa isang convenience store. Ang usapan namin ang sweldo niya, ang magiging allowance niya at gagamitin sa iba pa niyang mga gastusin. Pero ang buong tuition fee niya ay ako na ang sasagot. At kagaya ng nabanggit ko kanina na medyo tamad si Ed pagdating sa pag-aaral niya, madalas ko siyang tinutulungan noon lalo na sa mga research paper na kailangan niya. Papa Dudut. Wednesday! Ba't nandito ka pa sa office? May tinatapos pa kasi ako na trabaho dito. Eh, di ba kanina pa tapos ang shift mo? Oo, pero eto na nga. May PowerPoint presentation pa na pinapagawa sa akin yung supervisor natin. Ayoko nang ipagpabukas to kaya pinipilit ko nang tapusin ngayon. Kailan bang deadline ng ginagawa mo na yan? Mga lunchtime daw bukas. Oh, mahaba pa palang oras mo. Bakit pinipilit mong tapusin ngayon? Nag-open kasi ulit yung management ng overtime para sa araw na to. Sayang naman kung hindi ko susulitin yun. Grabe. Pagdating talaga sa overtime, hindi mo pinapalampas, no? Ganun talaga, Jane. Para masulit ko yung pinapasok ko dito sa opisina. Wala, Lindsay. Halos araw-araw ka na nag-overtime. Uy, hindi naman. Ay, oo nga pala. Nag-overtime ka lang kapag inopen nyo ng management para sa atin. Pero wala ka pa ring overtime na pinapalampas. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Lindsay. May pinag-aaral ka ba ngayon? Ha? Ang ibig ko sabihin, may pamangkin o pinsan ka bang pinag-aaral kaya grabe ka kung mag-overtime? Wala. Talaga? Eh kulang na lang, saluhin mo ng mga trabaho namin para lang makapag-extend ka pa ng oras dito sa opisina. Wala namang masama kung palagi ako nag-e-extend ng oras dito, di ba? Basta nababayaran lahat ng pinagtatrabahuhan ko.
Oo, pero hindi mo dapat inaabuso masyado sa trabaho ang katawan mo. Nagpapahinga naman ako ng tama, Jane. Aba, dapat lang. Kasi baka naman magkasakit ka na dahil sa ginagawa mo na yan, ha? Pero, bakit nga panay ang hatang mo sa trabaho ngayon? Sinabi ko naman sa'yo na sinusulit ko lang yung chance na binibigay nila para makapag-overtime tayo. We, hindi nga. Naku, parang alam ko na yan. May hinahabol kang promotion, no? Wala no. Saka kaka-promote ko lang 4 months ago. Ayun na nga, kakapromote mo lang, kaya hindi mo na kailangang magpakitang gilas sa kanila dito sa opisina natin. Hindi rin ako nagpapakitang gilas. Uy, sige na nga, sasabihin ko na yung totoo. Ayan, sige. Yan talagang hinihintay ko eh. Ang totoo, may gusto kasi akong bilhin na bagong cellphone. May kamahalan kaya pinag-iipunan ko talaga. Eh, may credit card ka naman, diba? Oo nga pero max out na yung credit limit ko. Magkano ba yan? Medyo mahal. Kasi bagong labas lang din yung cellphone sa mall. Gusto ko kasi talaga yung design saka yung specs ng phone na yun. Baka naman pasok pa yan sa credit limit ko. Gusto mo, makiswipe muna sa akin tapos hulug-hulugan mo na lang? Ay naku, hindi na. Malapit ko naman ang makumpleto yung ipon ko para doon. Sigurado ka? Oo, konti na lang naman ang kulang doon sa ipon ko. Hindi naman kita agad sisingilin kung sakaling makiswipe ka sa credit card ko, no? Alam ko naman yun. Ayoko lang din madagdagan pa yung binabayaran ko kada sweldo natin. Kaya mas okay na sa akin na pag-ipunan muna ang pambili ko sa bagay na gusto ko kaysa utangin ko pa sa iba. Hindi ka naman mangungutang sa akin eh. Makikiswipe ka lang sa credit card ko. Ganon din yun. Kailangan ko ring hulugan hanggang mabayaran ko yun sa'yo. At yan din talaga ang iniiwasan ko na mangyari. Yung marami akong hinuhulugan hanggang sa hindi ko napapansin. Wala na palang natitira sa akin. Ayan tayo eh. Tapos magkakasakit ka ng dahil lang sa isang cellphone. Hindi mangyayari yan. Nagpapahinga naman ako talaga kapag kailangan na ng katawan ko. Kaya wag mo na akong isipin, Jane. Ayos lang talaga ako. At nag-e-enjoy ako sa lahat ng overtime na ginagawa ko dito sa opisina. Papadudod sa unang semester ni Ed bilang irregular student sa third year college ay hindi ganon kabigat ang naging gastusin ko. Lalo na at bago lang din noon si Ed sa trabaho niya kaya masipag siyang pumasok. Pero nang sumunod na semester ay naramdaman ko ang bigat ng gastusin dahil sa pagtaas ng tuition fee niya. Tapos ay napadalas pa ang absent ni Ed sa trabaho dahil may mga kailangan daw siyang asikasuhin na para sa school niya. Kaya naman pati ang allowance at iba pa niyang mga gastusin sa bahay nila ay madalas nasa akin na rin ang gagaling kapag hindi na sapat ang pera niya. Ayoko kasi na mawalan siya ng gana o mawala ang concentration niya sa pag-aaral. Nang mga panahon na yon ay naging kasama na sa pangarap ko ang mapagtapos ko ng college si Ed. Oo, nahihirapan ako pero hindi ko siya susukuan. Ganon naman kapag mahal mo ang isang tao, hindi ba? Hindi mo siya susukuan at tutulungan mo hanggat kaya mo. At yon ang ginawa ko noon, Papa Dudut. Paano ko ba i-explain ang part na to ng research paper ni Ed? Kailangan ko yata maglagay ng mga sample para maging mas malinaw ang explanation ko. Beb, tapos ka na ba sa ginagawa mo dyan sa research paper ko? Hindi pa nga, bebe. Hindi ko pa rin nagagawa yung pinaka-conclusion saka yung explanation sa isang part dito ng topic nyo. Mamaya mo na lang siguro ituloy yan. Magpahinga ka muna. Eto, may dala akong banana cue na binili dyan sa labas ng bahay namin. Ayan, salamat! Baka kailangan ko na rin talaga na kumain ng matamis para mas makapag-isip ako ng maayos mamaya. Alam ko naman na kaya mong tapusin yung research paper ko. Tsaka sa susunod na araw pa naman ang deadline yan kaya mahaba pang oras mo para gawin yan. Medyo nahihirapan nga ako kasi kakaiba ang topic ninyo ngayon. Kayang-kaya mo yan, Beb. Palagi kayang matataas ang grades ko dahil sa mga research paper na ginagawa mo para sa akin. Kaya sigurado ako na matatapos mo rin kaagad yan. Buti nga, na-explain mo ng maayos sa mga professor mo yung mga ginawa kong research paper nung nakaraang semester.
Kinakabahan ako kasi baka mamaya masyadong malabo yung ginawa kong explanation para sa'yo. Sobrang linaw kaya naintindihan ko rin kaagad lahat. Kinakabisado ko talaga, lalo na yung mga key points. Kaya nasasagot ko ang bawat tanong ng mga professor ko. Ang galing mo namang magkabisado. Hindi ko naman magagawa yon kung hindi dahil sa'yo. Tsaka alam mo ba, pinagmamalaki kita palagi sa mga kaklase ko. Talaga? Ano namang sinasabi mo sa kanila tungkol sa akin? Kung gaano kaganda, kabait, kasipag at katalino ang girlfriend ko. Kaya napakaswerte ko na akong pinili mo na maging boyfriend, Beb. Grabe, baka naman maniwala sila masyado sa mga sinasabi mo sa kanila tungkol sa akin. Eh ano naman? Totoo naman lahat ng sinabi ko na yun tungkol sa'yo. Na maganda ka, mabait, masipag at matalino. Alam mo, kainin na lang muna natin yung banana Q na binili mo. Baka matunaw na yung asukal nito dahil sa tamis na mga sinasabi mo dyan. Sige, eto na yung stick ng banana Q mo, Beb. Thank you, Beb. Beb, may itatanong sana ako. Ano yun? Baka pwedeng dagdagan mo yung allowance ko sa susunod na linggo? Medyo kinukulang na rin kasi yung binibigay mo sa akin. Pero 'di ba, nakakasweldo ka pa naman dun sa part-time job mo? Oo, pero nahihirapan na rin kasi akong pagkasyahin yun sa totoo lang. Alam mo na, may iba rin ako na kailangan pagkagastusan dito sa bahay namin. Hindi ako pwedeng hindi mag-share sa mga gastusin dito. Sa bagay, may point ka naman sa sinabi mo. Tapos madalas absent ako sa work ko gawa ng mga klase ko at group project. Kaya hindi ko rin nakukuha ng buo yung sweldo ko. Ay, pasensya na talaga kung masyado na akong nagiging pabigat sa'yo ha. Ayos lang, Beb. Huwag mong isipin yun. Alam ko naman na mabigat talaga yung ginagastos mo sa tuition fee ko. Tapos eto, dadagdag pa yung allowance ko sa kailangan mong isipin. Sobrang nahihiya na talaga ako sa'yo. Kung may iba lang na pwedeng tumulong sa akin. Kaya nga nandito ako para tulungan ka, Beb. Kaya huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala para sa'yo. Papadudot, nahihirapan na rin talaga ako sa lahat ng ginagawa ko para kay Ed. Lalo na noong pati allowance niya ay ako na rin ang nagbibigay. Yun yata ang unang pagkakataon na grabe ang overtime ko sa pagtatrabaho. Napansin na nga yun ni Jane at madalas akong binibiro na parang may anak na ako. At kung kumayod sa pagtatrabaho ay parang pamilyado. Sinasabi ko na lamang palagi na may pinag-iipunan kasi ako at may gusto akong bilhin na bagay. Sobra din ang pagtitipid ko noon sa sarili ko lalo na kapag humihingi si Ed ng extra na pera. Hindi ko naman siya pwedeng hindi bigyan kasi wala siyang ibang pwedeng kuhanan ng pera. Mula nang pumanaw ang tatay niya, ang dalawang kapatid lang niya ang kasama niya sa bahay. Wala na rin kasi siyang nanay at hindi suportado ng mga kapatid niya ang pag-aaral niya. Ako lang ang pwede niyang asahan noon. At nangako ako sa sarili ko na hindi ako mapapagod. Na maging dahilan ng pag-angat ng lalaking pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko ay bigla ako nagkaroon ng anak sa laki ng responsibilidad ko mula nang tulungan ko si Ed na makabalik sa pag-aaral niya. Doon ko mas na-appreciate yung ginawang pagpapaaral sa akin ng mga magulang ko. Grabe pala talaga yung gastos. At pagod sa ganong sitwasyon tapos ay nadadagdagan pa yon yung pagod na yon sa tuwing nagpapatulong si Ed sa mga research o report paper niya. Pakiramdam ko rin talaga ay para akong bumalik sa college dahil sa paggawa ko ng mga kailangan ni Ed sa klase niya. Para kong pinag-aaral ang sarili ko dahil ako ang gumagawa ng halos karamihan sa mga kailangan niya para ipasa. Ang sabi kasi ni Ed, hirap talaga siyang intindihin ang mga topic nila sa major subject. Kahit na anong aral o basa raw ang gawin niya, hindi raw yon pumapasok sa utak niya. May mga oras din na tatawagan niya pa ako sa trabaho para lamang mag-follow up ng research paper na pinapagawa niya. At may ilang beses pa na yung research paper na yon ay para sa grupo niya.
Isang group sila na dapat gumagawa noon pero dahil alam ni Ed na matalino ako at kaya kong gawin yon ay pinapaubaya niya sa akin ang bagay na yon. Palagi naman silang nakakapasa dahil sa ginagawa kong effort. At sapat na yon noon para kahit papaano ay mabawasan ang pagod na nararamdaman ko. Dahil nakikita ko noon na may patutunguhan ng effort na ginagawa ko, papadudot. Oh Beb, napatawag ka. Busy ka ba? Hindi naman, kasi naka-lunch break ako ngayon. Magsisimula pa lang akong kumain dito sa kantin. Ayan, sakto palang tawag ko. Oo Beb. Bakit ka napatawag ka? Wala ka na bang klase ngayon? Mamaya pa ulit 2 p.m. ang susunod na klase ko. Itatanong ko lang sana kung okay na ba yung nirevise mo na research paper namin ng mga kagrupo ko. Hala, oo nga pala. Kailan mo nga sinend yun sa email ko, Beb? Kahapon pa. Hindi mo pa rin ba yun na-check hanggang ngayon? Pasensya na, Beb. Nag-overtime kasi ako kahapon kaya late na rin ako nakauwi. Pero sige, aasikasuhin ko kaagad pagkatapos ng trabaho ko mamaya. Sigurado naman na matatapos may revision mamaya, no? Pipilitin ko kasi hindi ko pa rin talaga nababasa yung sinend mo sa email ko. Sige, sana naman matapos mo na yun mamayang gabi. Tapos bigyan mo na rin kami ng mga key point na kailangan naming aralin o tandaan para hindi kami mahirapan na sagutin yung mga ibabatong tanong sa amin ng professor namin. Sige, ako nang bahala dun. Tatawagan ka agad kita kapag natapos ko na mamaya. Thank you, Beb. Kakain na rin muna ako kasi mamaya pa naman yung susunod na klase namin eh. Bye! Bye, Beb! Ay, Uy, Lindsay, tapos ka na mag-lunch? hindi pa. Medyo kasi simula ko pa lang din kumain dito. Buti naman kasi akala ko wala na ako makakasabay na mag-lunch eh. Pa-share na ako dito sa table mo ah. Ano palang pagkain mo? Bumili lang ako ng pork adobo at saka half rice. Nax, diet ang friend ko. Sira, hindi ako nagda-diet. Busog pa rin kasi ako dahil dun sa kinain ko na tinapay kaninang umaga. Ang bilis mo namang mabusog. Kaya ka hindi agad tumataba eh. Hindi kagaya ko na mayat maya nakakaramdam ng gutom. Uy, ilang taon na nga lang pala mag-aaral yung boyfriend mo? Nahabol na niya yung mga minor subject na naiwan niya. Kaya pagkatapos ng semester na to, siguradong 1 taon na lang makakagraduate na siya. Alam mo, napakaswerte mo dyan sa boyfriend mo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi sobrang sipag niya. Kitang-kita na marami siyang pangarap para sa sarili niya at para sa inyong dalawa. Hindi niya naman igagapang yung pag-aaral niya kung wala siyang plano sa buhay, 'di ba? Oo, tama ka dyan sa sinabi mo. Grabe nga yung tiyaga niya na pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Aba, hindi biro na gawin yun ah. Yung mag-aaral nga lang sobrang hirap na tapos sasabayan ko pa ng trabaho. Siguro, sobrang proud ka dyan sa boyfriend mo. Oo naman, syempre. Proud ako sa lahat ng ginagawa ni Ed. Naku, dapat lang kasi sobrang bihira na yung ganyang lalaki. Yung iba kasi, kapag tumigil na ng ilang taon sa pag-aaral, tinatamad na talagang bumalik para tapusin yun eh. Sigurado ako na ikaw yung naging inspirasyon niya para bumalik ulit sa pag-aaral at tapusin yung college niya. Kapag nakagraduate na siya at nakakuha ng mas magandang trabaho, pwede na kayong magpakasal. Magpapakasal talaga agad? Oo naman, doon din naman kayo pupunta eh. Sigurado rin ako na mas maganda na ang buhay na may bibigay niya sa'yo. Kaya wag mo nang pakakawalan yung boyfriend mo ah. Dahil baka mahirapan ka nang makahanap ng kagaya niya, Lindsay. Papadudot walang sino man sa mga kaibigan ko o kakilala naming pareho ni Ed ang nakakaalam na ako ang nagpapaaral sa kanya. Hindi naman sa kinakahiya ko ang bagay na yon pero sigurado kasi ako na hindi nila ako maiintindihan. Ayoko na husgahan nila ang ginagawa ko lalo na ang boyfriend ko. Bago ko pag-aralin si Ed, kapag sinasama ko siya sa family reunion ay madalas na tinatanong siya ng mga magulang ko tungkol sa trabaho niya. Legal na rin kasi ang relasyon namin noon. At may trabaho na ako kaya ayos na sa mga magulang ko na magkaroon ako ng boyfriend. Ayon nga lang, kahit na hindi nila sabihin ng diretsyo, ramdam ko na hindi sila ganon kaboto kay Ed para sa akin.
Noong malaman ni na Daddy na hindi nagkaroon ng regular na trabaho si Ed ay palagi nilang sinasabi na mas mabuti pa rin tapusin niya ang pag-aaral niya. Magkakaroon siya ng mas maayos na trabaho kapag naging college graduate siya. At sa totoo lang, yun din ang nagtulak sa akin para tulungan siyang makabalik muli sa pag-aaral. At dahil walang sino man ang nakakaalam na ako ang nagpapaaral sa kanya ay sobrang humahanga ang karamihan kay Ed. Dahil ang buong akala nila ay pinag-aaral ni Ed ang sarili niya, Papa Dudut. Ay, ang init naman ng panahon ngayon. Parang tumatagos dito sa hawak kong payong yung init ng araw. Bakit kasi walang dumadaan na jeep papunta dun sa bahay ni na Ed? Kailangan ko patuloy maglakad. Bit-bit tong mga pinaprint niya sa akin para sa research paper nila. Lindsay, Uy Jane, anong ginagawa mo dito? pinuntahan ko lang yung tita ko kasi may pinakuha siyang gamot na para sa mama ko. Diyan lang siya nakatira malapit dito sa kinatatayuan natin. Ikaw, sino pupuntahan mo dito? Yung boyfriend ko, si Ed. Malapit din dito yung bahay nila. Teka, parang nakita ko nga siya kanina. Pamilyar na kasi mukha niya sa akin kasi palagi mo siyang pinopost sa Facebook mo. Talaga? Baka hindi siya yon kasi kanina niya pa hindi sinasagot ang tawag ko. Mukhang tulog pa siya hanggang ngayon. Yung gate ba ng bahay ni na Ed, color green? Oo, Tapos may mga paso ng halaman sa may harapan ng gate nila? oo, tama ka. Kung ganun, bahay nga niya yung nakita ko at si Ed nga yung nakita ko na may kausap na babae kanina. Teka, babae? Anong babaeng tinutukoy mo? Sinong babae yun? Hindi ko kilala yung babae pero nakasuot siya ng uniform. Kung di ako nagkakamali, college student siya sa university na malapit lang din dito. Tapos bago umalis yung babae, nakita ko pa na... Nakita mo pa na ano, Jen? Lindsay, sorry pero mabuti pa kausapin mo na lang din mamaya si Ed tungkol sa babaeng kasama niya kanina. Ano ba talagang nakita mo? Nakita ko na hinalikan ni Ed sa labi yung babae bago umalis eh. Lindsay, kailangan ko na rin umalis. See you na lang bukas sa office ha. Bye! Nagkamali lang siguro si Jane sa nakita niya. Baka hindi talaga bahay ni Ed yung nadaanan niya kanina. Ay, makapaglakad na nga ulit. Teka, si Ed yung nakatayo sa may labas ng bahay nila ah. Hawak niya pa yung cellphone niya na parang may kausap siya. Samantalang hindi niya sinasagot ang mga tawag ko kanina. Ay, lapitan ko na nga yung gate ng bahay nila. Beb! Beb! Beb, nandiyan ka na pala. Sandali lang, bubuksan ko yung gate. Bukas na yung gate. Lika, pasok ka na. Sige, salamat. Sino palang kausap mo sa cellphone? Yung kaklase ko lang. May tinanong lang siya tungkol sa research paper namin. Pero nung akong tumatawag kanina para magpasundo sa may kanto, hindi mo man lang sinasagot. Busy kasi ako kanina kaya hindi ko hawak ang cellphone ko. Busy kanino? Anong ibig mong sabihin na kanino? Nakasalubong ko si Jane, yung kasamahan ko sa opisina. Ang sabi niya, parang nakita ka raw niya na may kausap na babae. Tapos naka-school uniform pa raw. Hindi naman pala siya sigurado. Malamang hindi ako yung nakita niya. Dala mo na ba yung pinaprint ko sa'yo na research paper namin? Oo. Eto oh, nandito sa brown envelope na hawak ko. Patingin nga ako. Eto. Beb, nasan yung key points na kailangan naming aralin para sa research paper na to? Yung mga possible answers na pwedeng itanong sa amin ng professor namin. Hala, wala ba dyan? Pinaprint ko rin yun kanina eh. Kung pinaprint mo talaga yon, nandito lang yun dapat sa envelope. Pasensya na. Baka nga hindi ko na isama kasi nasa magkahiwalay na folder sila ng research paper na yan na ginawa ko. Ano ba yan, Beb? Magpapaprint ka na nga lang, hindi mo pa inayos. Beb,
Baka nakakalimutan mo na research paper mo yan. At responsibilidad mo na gawin at ipaprint ang mga yan. Hindi yung sa akin mo iaasa lahat. Eh sino bang pumilit sa akin na gawin to? Na bumalik sa pag-aaral? Na magpakahirap na intindihin lahat ng kailangan intindihin sa buwisit na college na to? Ed, hindi naman para sa akin to eh. Ikaw lang ang iniisip ko kaya pinilit kitang bumalik at tapusin ang college mo. Ang sabihin mo, kinakahiya mo lang ako sa pamilya mo kaya gusto mo na mag-aral ako ulit. Hindi totoo yan. Nagre-ring ang cellphone mo sa bulsa mo. Naririnig ko. Hindi naman importante itong tumatawag kaya hindi ko na kailangan sagutin. Paano mo nalaman kung hindi mo man lang chinek kung sino yung tumatawag na yan? Basta alam ko. Patingin nga ako kung sino yung tumatawag sa'yo. Lindsay, ano ba? Ba't kinukuha mo ang cellphone sa bulsa ko? Dahil gusto kong makita kung sino yung tumatawag sa'yo. Tigilan mo na nga yung ginagawa mo! Lindsay! Baby ko? Sino tong tumatawag-tawag sa'yo na baby ko? At talagang nakasave sa phone mo na ganito, ha? Ang lakas naman ng loob mong mag-save ng ganitong tawagan nyo? Porke hindi ko chinecheck ang cellphone mo? Ano? Bakit hindi ka magsalita? Babae mo ba? Ha? Iluloko mo ba ako talaga, Ed? Ano? Oo na! Sige na! Aamin na ako! Girlfriend ko sa school yung tumatawag sa akin na yan. Pero kaya ko lang naman siya naging girlfriend kasi naiintindihan niya ako. Mas naiintindihan niyang nararamdaman ko kesa sa'yo. Hindi kagaya mo na walang ibang ginawa kundi kontrolin ang buhay ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito pa talagang igaganti mo sa akin? Pagkatapos ng lahat ng pagod at sakripisyo ko sa'yo, lolokohin mo pa talaga ako? Hindi naman kita pinilit na ibigay sa akin lahat ng bagay na yon, Lindsay. Hindi ko sinabi na pag-aralin at gastusan mo ko. Lahat ng yon kusa mong binigay sa akin. Kaya wag na wag mo akong susumbatan. Kasi kahit anong sabihin mo, alam ko naman na makikinabang ka rin sa akin sa oras na makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Papadudot, hindi ko alam na minamasama na pala ni Ed yung pagtulong na ginagawa ko noon para sa kanya. Pakiramdam niya pala ay masyado ko nang kinokontrol ang buhay niya. Kahit ng totoo ay hindi lang naman to para sa future naming dalawa kung hindi para din talaga sa sarili niya. Si Ed naman talaga ang nagbe-benefit sa huli sa mga ginagawa kong pagpapaaral sa kanya. Bonus na lang talaga na suklian niya yon kapag nakatapos na siya. Hindi ako maniningil ng kahit na anong bayad. Ang gusto ko lang ay maramdaman ko kung paano niya pinapahalagahan ang relasyon naming dalawa. Sa sobrang pagtulong na ginagawa ko sa kanya noon ay hindi ko napapansin na sobra ko na palang pinapaikot ang mundo ko sa kanya. Lahat ng oras, plano ko sa buhay at kung ano pa ay nakadepende na sa kanya. Dumating ako sa point noon na parang hindi ko na alam kung paano mabubuhay nang hindi siya kasama. Kaya nga gusto ko siyang umangat, gusto ko na kahit na hindi niya mapantayan kung ano man ang narating ko, ay magkaroon siya ng sarili niyang achievements sa buhay. Kaya pilit kong ginapang ang lahat para sa pag-aaral niya, Papa Dudut. Pero hindi ko inaasahan ang magiging kapalit ng lahat ng ginawa kong sakripisyo noon para kay Ed. Na magagawa niya pa akong lokohin sa kabila ng ginawa ko para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng naging pagmamahal at sakripisyo ko. Papa Dudut, ayokong manumbat pero hindi ko na rin napigilan ng sarili ko. Ang gagawin niya na lang kasi para sa akin ay ayusin ang pag-aaral niya at maging tapat sa relasyon naming dalawa, ayun na lang pero hindi pa niya ginawa. Nang araw na yon ay tinapos ko na rin ang relasyon naming dalawa ni Ed. Hindi ko na kayang tiisin lahat ng ginagawa niya sa akin. Masyado nang naubos ang pasensya ko. Sinubukan niya pang ayusin ang relasyon namin pero hindi na ako nagbigay pa ng isang pagkakataon sa kanya. Sapat na yung ilang taon na pagtitiis at pagsasakripisyo ko para sa kanya. Ngayon, ilang taon na rin na wala akong karelasyon. Pero masasabi ko, Papa Dudut, na masaya ko. Kasi mas natutunan kong pahalagahan ang sarili ko.
Maraming salamat po, Papa Dudut, sa oras na ibinigay ninyo para basahin ang sulat ko at sana'y nakapag-iwan ng aral sa ating mga kabarangay sa araw na ito. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Lindsay. Dear Papa Dudut, ito po ang unang pagkakataon na susulat ako sa inyo at natagpuan ko po ang inyong programa sa pamamagitan ng aking FYP o yung For You page sa TikTok. At nagustuhan ko po ang kwentong ibinabahagi ninyo. Kaya't naisipan kong magpadala ng sulat sa inyo. Ako po si Gracie, 33 years old na sa ngayon, ngunit ang kwento ko po ay nangyari noong ako'y 18 years old pa lamang, taong 2008. Kung tatanungin ninyo po ako, Papa Dudut, ilang beses ko pong pinag-isipan ng mabuti kung ipagpapatuloy ko pa ang pagsusumite ng sulat na ito. Dahil medyo mahirap at hindi maganda ang mga karanasang kaugnay nito. Tiyak po ay may mga pagkakataong natutokso kung itigil na lang ang pagpapadala ng sulat na ito, pero napagtanto ko rin po na siguro ay mas mabuti nang may ibang tao na makarinig ng kwento ko. Lalo na't 15 years na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Matagal ko na pong bitbit ang bigat na nararamdaman ko at hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala sa isipan ko at puso ko ang mga pangyayaring yon. Nagsimula po ang lahat ng maging mag-best friend kami ng kaklase ko noong first year high school, si Megan. Sa totoo lang po ay sobrang arte at taray ko noon. Tapos siya'y tahimik at mahinhin pero pareho kami ng itsura. Maganda at maamo ang mukha. Kaya siguro kami naging magkaibigan. Noong second year kami ay hindi ko na namamalayan na naiimpluwensyahan ko na pala siya. Hindi na siya ganong kainhin at natutunan na niyang ipahayag ang nararamdaman. Yun nga lang minsan ang mga sinasabi namin ay medyo nakakasakit na sa ibang tao. To the point na nagiging bully na kaming pareho. Nagtuloy-tuloy po ito hanggang sa nakatungtong na kami sa college. Nakakayamang aminin pero hindi ko na po mababago ang mga nangyari. Meron po kaming isang kaklase ni Mega noong first year college kami na palagi naming tinutokso, si Jenny. Tinutokso po namin siya dahil hindi pasok sa beauty standards ng karamihan ang kanyang itsura. At dahil na rin siguro sa pagiging teenager namin, hindi namin naisip ang epekto ng mga salitang binitawan namin. Sa totoo lang ay wala kaming pake kung nasasaktan siya at sa mga panahong yun ay parang laro lang sa amin ang lahat. Kung maibabalik ko lang po ang panahon, Papa Dudut, hindi ko po gagawin ang mga ginawa ko. Hindi ko po hahayaang makaranas siya ng ganong klase ng pang-aapi. At sana'y napagtanto ko na noon pa lamang kung gaano kasakit ang tinutokso at binabaliwala ng iba. Pero gaya nga ng sinabi ko po ay hindi ko na mababago ang nakaraan. Ang tanging magagawa ko na lamang po ay tanggapin ito at magsikap na matuto mula sa mga pagkakamali ko noon, Papa Dudut. Sinasadya ko. Gracie, Megan. Diyos ko, pwede bang tigil-tigilan niyo na ako? Lalong-lalo ka na, Gracie, ah. Hindi ka na nagbago. Sensya ka na. Akala ko kasi basura eh. Alam niyo, konting-konti na lang talaga't papatulang ko na kayo. Subukan mo lang. At sisiguraduhin kong hindi mo nagugustuhin pumasok pa sa school. Ano bang nagawa ko sa inyo't palagi niyo akong pinagtitripan, ha? Ano ba problema niyo? Yung problema namin ay yung pagmumukha mo. Ang lakas ng loob mo para sagot-sagutin ako. Pero ang pangit-pangit naman ang mukha mo. Agree ako dyan. Mga tulad mo kasi dapat nananahimik lang. Tama. Pangit na nga ang mukha mo. Tas pangit pa ang pag-uugali mo. Saan ka nalang pupulutin yan? Exactly! Diba? Alam niyo kayong dalawa, makakahanap din kayo ng katapat niyo.
Sinong katapat? Ikaw? Ay be, mukhang pinagbabantaan tayo nito oh. Ah, ganun ba? Hoy, ano ba? Sumusobra na kayo ah. Siguro panahon na para isumbong kayo sa teacher natin. Talaga Be, ba? ako na to. Jenny, kung ako sa'yo, pag-iisipan ko ng mabuti ang binabalak mong pagsusumbong sa amin. Dahil pag ginawa mo yan, sisiguraduhin ko na araw-araw, uuwi ka na punit-punit yung mga libro at notebook mo. Gracie, please wag. Pinaghirapan ng mga magulang kong ginamit na pambili sa mga libro ko. Marunong ka naman pala magpakumbabae. Tama yan, dapat ganyan. Magkakasundo tayo kung ganyan ka palagi. Gracie, ba't di natin subukan ng loyalty ng babaeng to? Ay, alam ko na. May home reading report ako sa English at hindi ko pa nasisimulan yung homework ko sa math. Jenny, ikaw na kaya gumawa nun? Pwede mo naman akong tulungan, di ba? Ano? Pero bukas ng deadline nun ah. Hindi pa nga ako tapos sa home reading report at assignment eh. Ay be, pumapalag. Hoy Jenny, gagawin mo yung inuutos ko sa'yo o pagsisisihan mo na dito ka pa nag-enroll? Siguro oras na nga para isumbong ko kayo sa principal. Sige, gawin mo. Pero siguraduhin mo lang na may dala kang bala sa gera na to. Kasi kapag ginawa mo yan, pinapangako ko sa'yo na mawawala yung scholarship mo. Anong ibig mo sabihin? Babalik na rin ko ang kwento. Ipapalabas ko sa lahat na ako tong binubuli mo ng pailalim. Tas magsisilbi si Megan as witness. 2 laban sa isa, Jenny. So, sigurado ka bang kakayanin mo? Itong scholarship na nga lang ang inaasahan ng pamilya ko eh. Pwes, kung ganon, eto. May reporting nga pala ako sa science bukas. Isulat mo na lang lahat sa Manila paper yung nasa page 6 ng notebook ko. Ay, very good ka dyan, be. I know, right? Mabuti na lang at nandito si Jenny. Napaka-useful talaga kahit kailan. Sige na, gagawin ko na lahat ng pinapagawa nyo. Basta wag nyo lang akong guluhin. Good girl. Arf, arf! Be, halika na nga. Kailangan pa natin pagplanuhan ng mabuti yung upcoming party mo. Ay, oo nga pala. Pag-uusapan pa natin yung ito-play nating music para sa party ko. Jenny, gusto mo ba makijoin? Too bad, girl. No pets allowed kasi sa bago kong apartment eh. Huy, be, huwag kang ganyan. Kung tutuusin, mas cute pa nga ang aso kumpara sa pagmumukha ng babaeng yan eh. Ay nako, let's go. Kakarmahin din kayo balang araw. Hoy, witch! May sinasabi ka? Bruha ka ng taon, narinig kita. Pero since ikaw yung gagawa ng mga project ko, fine. Palalampasin ko na muna yon. Pero itong tatandaan mo. Kung may sasabihin kang masama o pangit tungkol sa amin ni Megan, siguraduhin mo lang na hindi na namin maririnig yan sa susunod. Kung ayaw mong lagyan ko ng chewing gum yung buhok mo at super glue yung upuan mo. Halika na nga, Megan. Noong mga panahong yon ay hindi ko talaga nakikita kung gaano ko na pala nasasaktan ng ibang tao sa mga ginagawa ko, Papa Dudut. Sa mga oras na yon ay pakiramdam ko ay may kontrol ako sa lahat ng nangyayari sa paligid ko. Tuwing may napapasunod akong tao sa mga gusto ko ay parang ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Pakiramdam ko ang lakas ko at parang napaka-powerful ko kasi kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko at makuha ang lahat ng gusto ko. Para bang tuwing magagawa ko yung mga bagay na gusto ko ay feeling ko mas mataas ako kesa sa kanila. Ang mga tao ay para bang sila yung mga tools na pwede kong gamitin para mapatunayan sa sarili ko na may power ako. Lalo na kapag hindi agad-agad sumusunod ang isang tao. Doon ako nakakaramdam ng mas malaking challenge. Parang gusto ko pa silang subukan hanggang sa wala na silang magawa kundi ang sumunod. Ginigiit ko pa talaga. Ginagawa ko ang lahat ng paraan hanggang sa bumigay na sila. Akala ko noon, Papa Dudut, eto ang paraan para mapatunayan ko na may lakas at halaga ko. Pagkatapos ng usapan namin ni Jenny ay napagdesisyonan kong magpa-party sa bago kong apartment. Sobrang saya ko noon kasi nararamdaman kong malaya ko. Nagagawa kong lahat ng gusto ko, walang pumipigil sa akin kasi nga yung mga magulang ko ay nagtatrabaho abroad. Kaya't ako lang ang namamahala sa bahay. Pinapadalhan lamang nila ako ng pera para sa allowance sa tuition ko. Kaya parang wala na akong iniintindi kundi ang mag-enjoy at mag-party.
Ang feeling ko noon ay walang makakapigil sa akin at ang saya-saya ko na walang restrictions. Kaya naman todo enjoy ako at feeling ko ay parang ang saya ng buhay ko. Sobrang excited ko noong gabing yon kasi halos 20 kaibigan ko ang in-invite ko. At syempre kasama doon si Megan, yung pinaka-close kong kaibigan. Nagpa-games ako, nagpainom at halos lahat kami ay super saya, papadudot. Walang tigil ang tawanan at kwentuhan. Ang ingay namin sa apartment pero parang okay lang dahil lahat kami doon ay parang walang pakialam sa mundo. Walang iniintindi kundi ang mag-enjoy at magsaya sa gabing yon. Ang saya ng atmosphere kasi feeling ko ay nasa tuktok ng mundo ako. Parang walang makakatalo sa saya namin. Pero ang hindi ko alam habang nag-e-enjoy ako sa gabing yon ay doon pala magsisimula ang isang pangyayari na magpapabago sa buong buhay ko. Mag-enjoy lang kayo dyan, ha? Kung gusto nyo pang uminom, marami pang drinks dun sa ref at icebox. Be, mukhang success tong party mo ah. Ako pa ba? Napakaswerte mo. Nasa ibang bansa ang parents mo. Di ba? Be, feeling ko ang laki ng nagastos mo sa parting to. Atin-atin lang to, ha? Pinapalitan ko yung amount sa tuition fee natin para may extra pa akong pang-gimmick at pang-chibog. Gaga ka! Paano mo nagagawa yun? Simple lang. Pinapa-photoshop ko yung statement of account natin dun sa taga-internet cafe na may crush sa akin. Ikaw na talaga. Cheers tayo dyan! Come on! Be, ano yun? Naku, kapitbahay mo yata yan. Ay, oo. Yan yung matandang nakatira sa tabi ng apartment ko. Nakita ko siya nung first day ko dito. Nag-iisa lang yan, walang kasama sa apartment. Parang wala naman yatang magawa si Lola. Hayaan mo na, titigil din yan. Anyway, balik tayo. May gusto pala sa akin yung nakabantay sa internet cafe, tapos... Hala, galit na yata. Be, hinaan na lang kaya natin yung music. Tapos ano? Magiging boring tong party ko dahil lang sa kapitbahay ko na nuknukan ng killjoy? That's it! Hoy, saan ka pupunta? Pagsasabihan ko lang yung matandang yan. Palibasa hindi nakaka-relate si Lolang uugod-ugod sa mga parties tulad nito. Ano ka ba? Wag na. Dito ka na lang. Pahinaan na lang natin yung music para wala nang gulo. Kung natatakot ka sa matandang yon, pwes ibahin mo ako. Dito ka lang, magtutuos kami ng bruhang yan. Check mo na lang yung ref kung marami pang beer. Tatamaan na talaga sa akin yung matandang yan. Uy, ano to, ha? Nakakatanggap pa rin ata ng love letter si Lola hanggang ngayon. In fairness sa matandang yun, may asim pa. Mabuksan na. From blah blah blah. Contact number. Ay, alam ko na. Huli ka, Balbon. Bruha ka talaga ng taon. Ano, kinausap mo talaga yung matanda? Kaloka ka? Hindi, pero may mas maganda akong idea. Ano? Nakuha ko number niya. Ipaprank call ko si Tanda. Galing ko, di ba? Ako na talaga. Wag mo na lang kayang ituloy yan, be. Sayang lang sa load yan. Ano ka ba? Naka-postpaid ako, no? Tsaka isa pa, sina mommy rin naman ang nagbabayad sa line ko, kaya don't you worry. Bahala ka na nga dyan. Shh! Eto na. Hello? Hi! Si Melissa po ito. Customer service po kami ng isang matchmaking website. Natanggap po namin ang pinadala niyong email. And we are glad to inform you po na may nakita kami na kamatch mo. Huy! Shh! Paniwalang paniwala siya. Ang matchmaking service po ay isang service na tumutulong sa mga tao para maghanap ng romantic relationships o hindi kaya marriage partners. At base po sa pinadala sa amin na description nyo, may nakuha po kaming perfect match just for you. Be, balik na lang tayo sa sala. Uminom na lang tayo. Nawawala na amats ko eh. Huwag kang maingay, be. Sandali na lang to. Puro ka talaga kalokohan. Ano po yon?
Hindi po kayo ang nagpadala ng information niyo sa amin? Baka naman po kamag-anak o hindi kaya apo niyo ang nagpadala ng info niyo sa amin. Hindi kayo interesado? Sayang naman po kasi may nakita po kaming match niyo dito. Puti ang buhok, malaki ang tiyan, uugod-ugod with a little touch of ulyanin, and most importantly, konti na lang ang natitirang oras sa mundong ito. Di, palampasin mo na nga yung matandang yan. Wala naman tayong mapapala dyan eh. Alam niyo na kung sino ang tumatawag sa inyo? Pwes mabuti naman at na-figure out mo na rin sa wakas. Hoy, matandang uugod-ugod na naging first pet ang dinosaur. Ang kapal naman ata ng pagmumukha mo para tawagin akong Bratinela. Subukan mo lang talaga na hampasin ulit tong pader at talagang ikakalat ko tong number mo sa mga naghahanap ng textmate. Diyan ka na nga! Ay, na-stress ako sa matandang yun Halika na nga, let's drink some more! Noong gabing yon, akala ko ay susugurin ako ng matanda sa apartment ko, Papa Dudut. Pero pagkatapos ng phone call na yon ay bigla na lang tumigil yung mga kalampag sa pader. Kaya naman tuluyan ko nang na-enjoy ang party ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yon kasi sobrang sakit ng ulo ko kinabukasan dahil sa hangover. Pero ang nakakagulat ay hindi ko na nakikita ang matanda, Papa Dudut. Kadalasan kasi nakikita ko pa siyang dinidiligan ng mga halaman niya o nagwawalis sa harapan ng pintuan niya. Pero ngayon ay wala na. Pati mga halaman niya ay unti-unti nang namamatay. Hanggang sa isang araw ay may mga lalaki ako nakita na pumasok sa apartment ng matanda. Karga-karga nila ang matanda na 2 o 3 araw nang patay. Nung tinanong ko yung mga rescuers, ang sabi nila ay namatay siya dahil sa edad. Parang tinamaan ako sa sinabi nila. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko noon pero kinilabutan talaga ako. Hindi ako basta-basta makalapit ng apartment or makalipat ng apartment kasi malaki ang advance and deposit na ibinayad ng mga magulang ko sa apartment na yon. Kaya para makalimutan ang mga nangyari, dinistract ko ang sarili ko. Parati ako nagpapatugtog ng happy music, naka-on air parati ang TV, lagi ako nakikinig ng Barangay LS at lagi may kausap sa cellphone. Para hindi ko na maalala yung takot na nararamdaman ko. Nawala na nga yung kapitbahay ko. Hanggang isang araw ay nakareceive ako ng text messages. Noong una akala ko ay prank lang mula sa isang walang magawa. Pero yung mga mensahe parang may koneksyon. Mga salitang magpakabait ka na. Hindi maganda yung mga nagawa mo. At may panahon ka pa para magbago. Kinilabutan ako, Papa Dudut. At lalong mas kinikilabutan tuwing binabasa ko yung mga text. Para bang may malamig na hangin na dumadaan sa katawan ko. Na parang nagpatigil sa lahat ng galaw ko. At biglang may kumalabit sa likod ko. Yung pakiramdam na parang may presensya na nakatayo sa likuran ko. Pero paglingon ko ay wala naman akong makita. Yung kilabot na sumanib sa katawan ko ay parang hindi ko matanggal. At tumagos sa buto ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi po ako yung tipo ng tao na basta-bastang naniniwala sa mga multo. Kinausap ko na si Megan tungkol sa mga disturbing na text messages na natatanggap ko. Sinabi niya na i-block ko na lamang yung number para hindi na ako maharas. Pero tuwing binablock ko ito ay may natatanggap pa rin akong parehong klase ng mensahe. Pero galing sa iba't ibang phone number at tuwing sinusubukan kong tawagan yung number na nagpapadala sa akin ng mga strange messages ay hindi na rin po ito na ko-contact. Hindi ko rin kayang palitan or itapon ang SIM card ko ng panahong yon kasi naka-postpaid ako o mas kilala noon bilang Line noong 2008. Pareho naming naisip ni Mega na isang tao lamang ang may pakana ng lahat ng ito. Si Jenny. Binabalikan niya kami at ginagantihan kami sa lahat ng mga pang-aapi na nagawa namin sa kanya.
At syempre naisip din namin kung paano niya nakuha ang number ko. Kasi syempre hindi ko naman siya binigyan ng number ko. Pero nang nag-usap kami, napagtanto namin ni Megan na may social media si Jenny noong mga panahon na yon at madalas pa naming nilalagay ang mga phone number namin sa social media para makahanap ng textmate o sumali sa mga text clan. Hindi nga kami friends ni Jenny pero public naman ang mga info ko sa social media. Nagtaka kami kung paano posibleng nalaman ni Jenny ang nangyari sa matanda na kapitbahay ko. Noong una ay hindi ko rin alam kung paano niya makukuha ang impormasyon, kaya pareho kaming nag-isip ni Megan. Nang mag-usap kami ng masinsinan ay napagtanto namin na sumabog nga sa balita yung nangyari sa matanda at lahat ng detalye pati ang buong insidente ay naging headline ng mga panahong yon. At ang mas nakakaloka pa ay dinisclose ng mga reporters ang address ng matanda sa mga balita. Kaya kahit sino pati na si Jenny ay maaaring malaman kung saan ako tumitira. At nang dahil na rin sa party. Sobrang pikon ako nang maisip kong si Jenny pala yung posibleng nagtitext sa akin. Ang isang babae na dati hindi ko iniisip na makakahanap ng paraan para balikan ako. Siya pa ang nagiging dahilan ng lahat ng stress at takot na nararamdaman ko. Hindi ko matatanggap, Papa Dudut, na naisahan ako ng taong binubuli ko. Asar na asar ako sa pag-iisip na wala akong kontrol sa sitwasyon. Yung pag-iisip na pinaglalaruan ako. Kahit si Megan ng mga panahong yon ay nababahala na rin. Kasi baka siya na ang susunod na target ni Jenny. At hindi siya nagkamali, Papa Dudut. Kasi mga 2-3 araw lang matapos kong makatanggap ng mga weird na text messages, tinawagan ako ni Megan at sinabi niya sa akin na nakakatanggap na rin siya ng mga mensahe na nagpapahiwatig tungkol sa nangyari sa matanda kong kapitbahay na namatay. Pareho kami ng nararamdaman, takot at pagkabahala. Kasi ang mga mensahe na yon ay mas personal at mas disturbing at malinaw na may koneksyon sa mga nangyari sa buhay namin. Nagpapakita ito ng mga detalye na wala dapat nakakaalam at nagdudulot lang ng higit na takot sa amin. Si Megan na dati ay hindi masyadong bothered ay nagsimula ng mag-alala ng malalim. Akala ko ako lang ang target pero noong malaman ko na siya rin ay nakakatanggap ng mga mensahe ay napagtanto namin na mas malaki ang panganib na kinakaharap namin kesa sa iniisip namin. Kaya hindi na kami nagdalawang isip ni Megan na sugurin at kumprontahin si Jenny, Papa Dudut. Hoy babae, saan ka pupunta? Dito ka lang, may pag-uusapan tayo. Tungkol saan na naman ba to? Huwag kang magmaang-maangan. Hindi bagay sa pangit mong pagmumuka. Alam mo kung ano yung tinutukoy namin. Umamin ka na. I swear, wala akong ginagawa at wala akong alam. Yung mga weird text messages na natatanggap namin, alam kong pakanamong lahat ng yon. Ang kapal na mukha mo. Kung may gusto kang sabihin sa amin, sabihin mo sa amin ng diretso. Hindi yung kung ano-ano pang tinitext mo sa amin. Naaalala mo last week, nung pabulong mo kaming pinagbantaan na kakarmahin din kami balang araw, ha? Eto na nga ba yung karmang sinasabi mo, ha? Umamin ka na lang, Jenny. Kasi hindi magtatagal, malalaman din namin yung totoo. Babalatan na talaga kita ng buhay babae ka. Nanggigigil ako sa'yo, magsalita ka. No offense pero bakit ko naman kayo pag-aaksayahan ng load? At isa pa, wala akong number nyo. Kaya please lang, tantanan nyo na muna ako. 10 minutes na lang bago matapos ang break ko, kailangan ko pa mag-CR. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. So, paano natin malalaman ngayon na siyang may kagagawa ng mga text messages kung ayaw niya namang umamin? Yun nga din ang iniisip ko eh. Ah, alam ko na. Ano? Pumunta tayo ng albularyo. Nagpapatawa ka ba? Kasing weird mo na rin yung Jenny na yun eh. I guess nakakahawa rin pala yung pagka-jologs ng babaeng yun. Seryoso ako ha. Alam mo ba yung pinsan ko? Nawawala ng gamit sa boarding house. Pumunta siya sa albularyo. Tapos nung kumonsulta siya doon niya nalaman na yung palang roommate niya ang nagnanakaw ng mga gamit niya. Be, common sense lang yan. Hindi yan dahil sa magic ng albularyo. Iisang tao lang ang kayang magnakaw ng gamit ng pinsan mo. At malamang,
Yung roommate niya yun. Kahit sino kayang i-figure out yan, kahit bobo pa. Be, sa tingin mo may choice pa ba tayo, ha? Ito na lang ang natitira nating paraan para matigil na tong kalokohang to. Whatever. Sige, fine. Ipagpalagay na natin na pupunta nga tayo sa albularyo. Pero saan naman tayo maghahanap ng albularyo? Don't worry, pwede kong tawagan yung pinsan ko anytime. Sigurado ako may address siya ng albularyo yung pinuntahan niya. Kung gusto mo, tatawagan ko na siya ngayon din. Tapos diretso na tayo sa albularyo pagkatapos ng klase. Mukha pa ba akong may choice? Sige na nga, tawagan mo na. Oh, ito na. Hello, Kaz? Oy, kumusta ka na? Long time no talk. Ala, nakakaingit naman. Pero congratulations pa rin. In fairness sa'yo, ah. Tingnan mo tong babaeng to. Hoy, yung address. Ay, oo nga pala, Kaz. Naalala mo pa ba yung kwento mo sa akin last year? Tungkol dun sa pinuntahan mo na albularyo? Loka-loka, hindi ako sinasaniban. Kailangan ko kasi yung address ng albularyo, Kaz. Uy, salamat. Maaasahan ka talaga. Wait lang, kukuha ko ng papel. Eto, yan, sulat mo dyan. Okay. 243 Narciso Street. Okay. Salamat. O Kaz, tatawagan na lang kita ulit mamaya ha. Matatapos na kasi break namin eh. Sige Kaz, bye. Ito naman, sobrang mainipin. Kaloka. Eh paano kasi chismis ka ng chismis? Matatapos na ang break, hindi mo pa rin nakukuha yung address. Okay na, chill ka na be. Ito na nga oh. Sandali lang, paano nga ba tayo matutulungan yung albularyo na yan ha? Hindi rin ako sigurado eh. Pero ayon sa kwento ng pinsan ko, may pinapatak daw na wax ng kandila sa planggana na may tubig. Tapos, yung wax na galing sa kandila, nagiging kahugis ng tao o nung elemento na gumagambala sa'yo. Paminsan-minsan, may mga pinapasuot o pinapainom din sila sa'yo para daw layuan ka na ng mga masasamang elemento o masasamang loob. Ay, it seems like wala na talaga akong choice. Whatever, papatulan ko na tong katsipan na to. Grabe ka naman, be. Malay mo, baka makatulong sa atin to, di ba? Sana nga. At sana lang wala silang ipapakain o ipapasuot sa akin na kung ano-ano. Kadiri! Can you imagine? Ang arte mo naman, be. Ikaw na nga tong minumulto eh. Gaga, hindi totoo ang multo. I'm sure na pinaglalaruan at pinapaikot lang tayo ng Jenny na yan. Be, chika na lang tayo mamaya. Babalik na ako sa upuan ko. Sige, aabangan kita mamaya sa locker mo pagkatapos ng klase. Sabay tayong aalis ng school. Noong na-dismiss na ang klase, agad kaming pumunta ni Megan sa albularyo. Habang naglalakad kami papunta roon ay pareho kaming kabado kasi hindi namin alam kung ano ang sasabihin ng albularyo. Laking gulat namin nung sinabi ng albularyo na may matandang babae na sinusundan daw kami. At hindi raw ito matatahimik hanggat hindi nito nakukuha ang hustisya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nang narinig ko yon kasi sobra akong kinilabutan. Sinabi na lang ng albularyo na magdasal na lamang daw kami at yun lang ang tanging paraan para matahimik ang kaluluwa ng matanda. Pag-uwi ko ng bahay, nagiging mas malala na yung mga text messages na natatanggap ko. Kung dati ang natatanggap ko lang ay magpakabait ka na. Ngayon naman ay nagiging mas seryoso at mas nakakatakot tulad ng hindi kita titigilan hanggat hindi ka nababaliw. At palagi akong nagmamasid sa'yo. Kadalasan tinatawagan ko na lang si Megan para kahit papaano ay hindi ako matakot. Sabi din ni Megan ng mga panahon na yon na pati siya ay nakakatanggap na rin ng ganong klase ng mga text messages at palala na raw ng palala. Sinubukan kong i-block ang numerong nagte-text sa akin pero ganon pa rin. Laging may bagong mensahe na dumarating. Nang mga panahong yon ay naisip ko na parang imposibleng pinagtitripan lamang ako. Sino bang mag-i-effort na magpalit ng SIM card at gumastos ng pera para lamang takutin ako ng ganito? Lalo na't alam kong medyo mahal pa ang SIM card noong mga panahong yon. Kaya kahit ako ay unti-unti ko nang naiisip na baka nga may katotohanan yung sinabi ng albularyo sa amin. At baka nga ginugulo kami ng matandang nakaaway ko.
Pakiramdam ko noon ay parang may puwersa sa likod ng lahat ng ito. Isang bagay na hindi ko kayang kontrolin o maipaliwanag. Para bang may matinding galit na naghihintay lang na magpakita sa akin, Papa Dudut. Jenny, halika dito. Bilisan mo! Anong kailangan niyo sa akin? Papatayin mo ba talaga kami sa takot, ha? Tumigil ka na. Sa totoo lang hindi ka na nakakatuwa. Oo, alam namin naging masama kami sa'yo. Pero parang sobra-sobra naman yata tong ginagawa mo sa amin ngayon. Una sa lahat, wala akong ginagawa sa inyo. At pangalawa, sa tingin niyo ba na may mas malala pa sa ginagawa niyo sa akin ngayon? Mahal ko yung studies ko. Pero nang dahil sa inyong dalawa, unti-unting nawala yung determinasyon at drive ko na mag-aral. Aminin mo na lang kasi na talagang may kinalaman ka sa mga messages na natatanggap namin. Wala akong kailangang aminin kasi wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Sige, ganito na lang. Titigilan ka na namin ni Megan kung titigilan mo na rin ang kakatext sa amin. Agree ako dyan. So ano na, Jenny? Hindi naman kayo nakikinig sa akin eh. Hindi nga ako nagte-text sa inyo. Alam mo ikaw, artista ka rin eh. Patingin na lang kami ng cellphone mo. Ano? Saglit lang to. Uy, ibalik mo yan! Parang awa mo na! Wala kaming ibabalik sa'yo hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Akin na yan! Wala kayong karapatan para gawin sa akin to! Bakit sobrang defensive mo kung wala kang tinatago? Hoy Jenny, wala kaming balak kunin yung cheap mong cellphone. Titingnan lang naman namin yung sent items ng messages mo. Pero invasion of privacy na tong ginawa nyo! Ah, talaga ba? Bakit? Yung ginagawa mo sa amin, hindi ba't harassment yon? Sinabi ko na sa inyo na wala akong ginagawang masama at paulit-ulit kong sasabihin yon. Tigilan nyo na ako! Ibalik nyo na sa akin yung cellphone ko! Gracie, may pin code yung cellphone niya. Pambihira. Hoy Jenny, ibigay mo sa amin ang pin. Wala ako ibibigay sa inyo. Talaga ba? Paano kaya kung basagin na lang namin tong cellphone mo para matigil ka na sa kakatext mo sa amin ni Megan? Huwag mong gagawin yan, please! Pinag-ipunan ko ang cellphone na yan! Ibalik nyo na lang sa akin yan, please! Parang awa nyo na! Okay. Pero sisirain na lang namin tong SIM card mo. Gracie, please! Nagmamakaawa ako sa inyo! Megan, ibalik mo na yung cellphone niya. Ha? Bakit naman, B? Ibalik mo na lang. Sige na nga. O, yan na. Maniwala kayo, hindi ako nagte-text sa inyo. Wala akong hinaharas na tao. Hindi ako katulad nyo. B, bakit mo naman ginawa yun? Alam mo, nakakaasar ka. Malapit na natin malaman yung totoo eh. Megan, hindi si Jenny ang nagte-text sa atin. Tingnan mo to, kakarating lang yan. Mag-iingat ka, hindi mo alam kung kailan ako magpapakita sa'yo. B, i-block mo na yan. Bilisan mo. O ayan, block na. Pero ginawa ko na to dati, di ba? Pang-10 number na ata to. Pero sigurado ako na iisang tao lang ang nasa kabila ng lahat ng to. Ang tanong, tao nga ba talaga ang may gawa niyan o multo? Mas lalo akong kinakabahan sa mga pinagsasasabi mo eh. Gracie, isipin mo to na mabuti ha. Kung buhay pa yung matandang babae na inaway mo, sigurado ko yung mga message na natatanggap mo, yun din ang mga sasabihin niya sa'yo. Alam mo, nakakatakot mang aminin, pero parang naniniwala na ako sa mga sinabi ng albularyo sa atin. B naman eh, ito na nga ba ang sinasabi ko? Dapat kasi hindi mo na ginulo yung matandang nakaalitan mo. Tingnan mo tuloy, minumulto ka na. Nandito lang ako sa likuran mo. Ay, alam mo, mabuti nga sa matandang yun at wala na siya. Kung ano mang nangyari sa kanya, deserve niya yun. Isang gabi ko lang siya inabala pero ako halos 1 week niya na akong hindi pinapatulog ng mahimbing. Gustong gusto ko nang palitan ng cellphone at SIM card ko ng panahong yon, Papa Dudut, pero dahil nga na naka-postpaid ako at nakapangalan pa kay Mommy ang cellphone at plan ko ay wala akong magawa. Kung may sarili lamang akong pera ay matagal ko nang iniwanan yung apartment na yon, pero hindi ko din magawa kasi natatakot ako na baka hindi na ako pagkatiwalaan ni na Mommy sa mga perang pinapadala nila sa akin kapag umalis ako. Kaya't wala akong nagawa kundi ang lunukin at tiisin ang kaba at takot tuwing nakakatanggap ako ng mga mensahe. Akala ko noon ay wala nang mas lalala pa sa mga natatanggap kong messages, pero nagkamali ako. Sobra. Umabot na sa puntong nakakatanggap ako ng mga mensahe tulad ng ipaparanas ko sa iyo ang buhay sa ilalim ng lupa.
at mararamdaman mo na rin ang init ng impyerno. Parang wala na akong ligtas at kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin maiiwasan ang mga mensaheng yon. Gaya ng dati, pinipilit kong i-block ang mga numbers pero wala pa rin po itong epekto. Kasi patuloy pa rin dumarating ang mga mensahe mula sa iba't ibang number. Hindi ko na rin pwedeng pagbintangan si Jenny. Kasi nakita ko naman kung paano dumating yung text message sa phone ko habang hawak namin ni Megan yung cellphone niya nung panahong yon. Kaya doon ko na talaga na lamang tinanggap na ginugulo na ako ng matanda kong kapitbahay. Dahil doon ay sinimulan ko na magtirik ng kandila sa labas ng dating apartment ng namayapang kapitbahay ko. Gabi-gabi na rin po akong nagdarasal na sana'y matahimik na ang kaluluwa niya at tigilan na niya ako. Papadudot, ang bawat dasal ko ay umaasa na sana'y marinig niya at magbago na ang lahat. Napapraning na rin po ako tuwing nasa kwarto ako kasi tuwing tinititigan ko ang pader ng bedroom ko ay naaalala ko kung paanong walang patid na pinaghahampas ng matanda yung pader para lamang tumigil ang ingay nung unang party ko dito. Papadudot, mas lalo ako nasiraan ng bait nung isang beses. Habang nag-aaral ako ay biglang may narinig akong sobrang lakas na kalabog mula sa katabing apartment na noong panahon na yon ay bakante na. Nung hindi ko pa sigurado kung ano yung ingay kaya't unti-unti ko nilapitan ang pader ng kwarto ko para matiyak ang narinig ko. Ilang segundo lang, dito ko na nga narinig at naramdaman ang napakalakas at nakakagimbal na paghampas ng pader. Parang hampas ng isang kaluluwa na galit na gustong iparating ang matinding puot niya sa mundong noong nabubuhay pa lamang siya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos masiraan ako ng bait at mabaliw sa takot, Papadudot. Kaya tuwing natutulog ako nung araw na yon at sa mga sumunod pa na araw ay nilalakasan ko na lamang ang TV at gumagamit na lamang ako ng earphones at MP3 player para kahit papaano ay matakpan ang lahat ng tunog at ingay sa paligid. Yung cellphone ko ay lagi nang naka-silent mode o kaya naman ay pinapatay ko. Pero may mga pagkakataong kailangan ko na itong i-on kasi may mga text si mommy at daddy na nangungumusta. Pero tuwing binubuksan ko ang cellphone ko ay parang sabay-sabay na dumarating yung mga mensahe na iniisip ko ay galing pa rin sa matandang nakaalitan ko. Yung mga text na para bang hindi lang siya nananakot, kundi parang may galit na gustong magpakita. Hindi ko rin kayang makitulog sa bahay ng kaibigan kahit na sobrang taas ng pride ko noong mga panahong yon. Mas pipiliin ko pang matulog sa kwartong puno ng mga multo kesa tumuloy sa isang bahay na hindi ko naman pag-aari. Hindi nga nagtagal, imbes na normal na text messages ang matanggap ko, this time ay nakaka-receive ako ng mga picture message o mas kilala sa tawag na MMS. Para sa mga kabarangay ninyo na hindi magets, Papadudot, ang MMS is short for multimedia messaging. Ito ang pinakasikat na way para makapagpadala ka ng mensahe na may picture or sound. Ito yung uso dati nung wala pang Facebook Messenger. Going back po sa mga nangyari sa akin ng gabing yon ay nakatanggap ako ng MMS ng isang litrato ng mukha ng babae. Galit na galit at parang may masamang balak. Ang mga mata niya ay parang sasabog sa galit. At yung itsura niya kahit sinong makakita noon ay siguradong matatakot. Sobra akong na-shock at kinabahan. Kaya naman tinawagan ko kaagad si Megan. Kinuwento din sa akin ni Megan na pati siya raw ay hindi na nakaligtas sa mga mensahe. Nakatanggap si Megan ng MMS na may litrato ng apoy at kalansay. Grabe. Kinilabutan ako nang marinig ko yun kaya nagdasal na lamang ako ng taimtim at nag-isip na sana'y tumigil na ang lahat ng ito. Nang mga panahong yon ay may bigat sa dibdib ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Yung pakiramdam na may madilim na anino na patuloy na sumusunod sa amin. Na hindi ko alam kung kailan o paano ito magwawakas. Kung may tao man na makakaintindi sa pinagdadaanan ko ngayon, yun po ay si Megan. Kaya ng gabing yon ay in-invite ko si Megan na dalawin ako sa bahay, Papadudot.
Salamat naman at nakarating ka na. Akala ko hindi ka na pupunta eh. Ano ka ba? Basta ikaw. Anyway, yung kinukwento ko sa'yo na MMS kanina, gusto mo ba makita? Utang na loob? Wag na wag mong ipapakita sa akin yan. Pinatay ko na nga cellphone ko eh. Be, sa tingin ko, kailangan mo na talagang umalis dito. Kailangan mo na rin palitan yung cellphone at SIM mo para magkaroon ka na ng peace of mind. Magwa 1 month pa lang ako dito, be. Pag umalis ako agad, sa tingin mo ba hindi magtataka si na mommy at daddy? Sigurado ako magtatanong sila. Tapos baka paghigpitan pa nila ako sa allowance ko kasi iisipin nila na hindi ako mapagkakatiwalaan. Ayoko mangyari yun, no? So paano yan? Titiisin mo na lang ba yung kaluluwang hindi matahimik? Alam mo, sa totoo lang, matitiis ko pa sana kung sa cellphone lang nagpaparamdam yung kaluluwang yan. Pero hindi eh. Nung isang araw, may humampas sa pader. Dinig na dinig ko yung malakas na ingay mula sa bedroom ko. Kinilabutan ako, parang may malakas na puwersa na humampas. Parang may kaluluwang nanggigigil, naghahanap ng daan para makalabas. Para bang natatrap at desperado na makawala. Be, naaalala mo pa ba ng party mo? Kung paano hinampas ng matanda mong kapitbahay yung pader dahil naiingayan siya sa music? Baka nga pinaglalaroan na tayo ng kaluluwa niya. Kung iisipin mo ng mabuti, tayo rin ang huli niyang nakausap bago siya namatay. Anong tayo? Ikaw! Ikaw ang huling nakausap niya. Hindi naman talaga ako sang-ayon sa balak mo na i-prank siya in the first place eh. Pero ikaw lang naman to nagmatigas, diba? So gano'n na lang yon, laglagan. Hoy, kahit hindi ka nagsalita nung time na yon, nandun ka pa rin nang mangyari lahat ng yon. At isa pa, minumulto ka na rin, diba? Whether you like it or not, damay ka na rin dito. Kasalanan mo to eh. Whatever. Ang mabuti pa, mag-isip ka ng paraan kung paano natin mapapatahimik yung kaluluwa ng matandang yun. Hindi effective yung suggestion mong pumunta ng albularyo eh. Yung sinabi nung albularyo na ipagdasal natin yung matanda, nagawa mo na ba? Oo, at ilang beses na. Pinagtirikan ko pa nga ng kandila sa labas ng apartment niya. Pero obviously, wala pa rin nangyari. Alam ko na. Maglaro kaya tayo ng Spirit of the Glass. Ano? Tawagin natin ang kaluluwa niya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kung hindi lang isang kaluluwa yung matawag natin? Marami na ako narinig na kababalaghan tungkol sa larong yan. Ayoko. Dati ikaw tong hindi basta-basta naniniwala sa multo. Pero ngayon bakit parang paniwalang-paniwala ka na totoo ang mga multo? Paano mo naman kasi ipapaliwanag ang mga nangyayari sa atin? Napatunayan na natin na hindi si Jenny yung nagsisend ng messages. Tapos nangyari din ang lahat ng to a few days after mamatay yung matanda. Kung sa bagay, tapos lahat pa ng messages na nare-receive natin, parang may kaugnayan sa pag-aaway niyo ng matanda bago siya namatay. Be, may pabor sana akong hihingin sa'yo. Anong pabor? Pwede ba na dito ka na muna matulog? Ano? Kung okay lang sa'yo, baka pwede dito ka na matulog for 2 days. Hello? In case nakalimutan mo na, Wednesday pa lang ngayon at Thursday bukas. May pasok pa tayo. Sige na naman sasamahan kita pumunta sa inyo. Kunin mo lang mga gamit mo tas sabay na tayo pabalik dito. Pambihira ka, oo. Ba't hindi mo nalang sinabi to sa akin nung tinawagan mo ko? Alam mo namang natatakot na ako tuwing hinahawakan ko yung cellphone ko, di ba? Parang nagmamadali na ako tuwing kailangan ko gamitin yan. Kasi kinikilabutan na ako every time nakaka-receive ako ng message. Sorry, hindi ko na naihabol nung tinawagan kita. Gracie naman, hindi ako makakapag-aral na maayos dito eh. Magchichikahan lang tayo buong magdamag. Please, hindi mo naman kailangan magstay dito sa kwarto eh. May extra na kwarto dun sa dulo. Kahit dun ka na muna. I'm sure magagalit ang parents ko. Ako na mismo ang kakausap sa kanila. Sasabihin ko na may school project tayo. Pero paano yung mga damit ko? Alam mo, ikaw, pakiramdam ko nagdadahilan ka na lang eh. Ay, o siya, sige na nga. Pero kailangan mo akong samahan ah. Tapos ikaw mismo magpaalam kina nanay at tatay para sa akin. Don't worry, akong bahala sa'yo. Mabuti na rin to, at least hindi na ako matatakot. Pumunta kami sa bahay ni Megan ang gabing yon at tinulungan ko siyang magpaalam sa mga magulang niya na doon na muna siya titira sa apartment ko ng ilang araw. Nagsinungaling na lamang kami at sinabi namin na may project kami na kailangang tapusin kaya't kailangan niyang manatili muna sa apartment ko.
Alam kong hindi siya ganoon kakomportable sa ideya pero ang iniisip ko na lamang ng mga panahong yon ay gusto kong magkaroon ng kasama sa apartment para naman kahit papaano ay magiging mas magaan ang pakiramdam ko. Tinulungan ko pa siyang mamili ng mga damit na dadalhin niya. Pagkatapos noon ay bumalik kami sa apartment ko at aaminin kong ng mga panahong yon, medyo natatakot pa rin po ako. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin. Anong klase ng presensya ang patuloy na magpaparamdam? Ang mga text messages, yung kalabog sa katabing apartment, lahat ng yon ay parang nagsisiksikan sa utak ko. Pero kahit papaano at least may kasama na ako. Hindi ko na kailangan pang mag-isa sa lahat ng takot at kaba. Naisip ko na kahit papaano may kasamahan na ako sa pagtahak sa hindi ko kayang ipaliwanag. Alam kong sinabi ko na kay Megan na sa extra na kwarto siya matutulog sa apartment ko pero nang makabalik kami ay hindi ko kinayang magstay na mag-isa sa kwarto ko. Hindi ko kayang tignan yung pader na malapit sa kama ko. Yung mismong pader kung saan ay nagpaparamdam ang matanda before and after niyang mamatay. Kaya't kinausap ko si Megan at kinumbinsi ko siyang doon na siya matulog sa kwarto ko. Kasabay ko. Gaya noong unang beses hindi siya kaagad pumayag. Pinagtalunan at pinag-usapan namin lahat ng paulit-ulit pero eventually ay napapayag ko rin si Megan. Noong pumayag siya ay mas naging panatag ang loob ko. Pakiramdam ko ay parang hindi na ako ganon kapraning sa pader na nasa bedroom ko. Parang kahit papaano ang presensya ni Megan ay naging solusyon sa lahat ng takot na nararamdaman ko. Kung may mangyaring kakaibang hindi ko kayang ipaliwanag at least may kasama ako hindi ba? Na kahit papaano ay may makakasaksi sa mga nangyayari. Pero ang hindi ko alam ay hindi pala magtatagal ang pakiramdam na yon. Para bang sandali lang at magbabago ang lahat ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na ang isang gabing puno ng kalmado at kaunting pag-asa ay magiging simula ng isang mas malaking takot at revelasyon, Papa Dudut. O ayan na, pumayag ka na, wala nang bawian. Alam mo kung anong hindi ko magets? Kung natatakot ka naman pala na matulog sa kwartong to, ba't hindi ka nalang lumipat dun sa extra bedroom? Hello? Nakita mo na ba yung kwarto na yun? Mukhang bodega. Ayoko nga. Baka magsilabasan pa mga ipis at daga eh. Ganun. So bakit inalok mo sa akin yung kwartong yun? Naman, wala naman sana akong balak na doon ka patulugin, no? Kaya ako lang naman inalok sa'yo yung kwarto na yun kasi ikaw lang naman tong nag-aalala na baka hindi ka makapag-aaral ng maayos kung dito ka matutulog sa kwarto ko. Remember? May point ka dyan. O sige na, lilipat na lang ako. Kuya, ano ka ba? Wag! Dito ka lang! Joke lang? Napag-usapan na natin to eh. May magagawa pa ba ako? Thank you, be. Nga pala, may natanggap ka na ba na kakaibang message ngayon? So far wala. Ikaw be? Sa awa ng Diyos, wala rin. Sana nga magtuloy-tuloy na para hindi na ako mapraning. Sobrang hassle kaya kasi kailangan laging naka-on yung cellphone ko in case na magpadala ng pera si na mami. Wag mo nang isipin yun. Kasi nandito naman ako eh. Be, sa tingin mo ba babalikan pa tayo ng matandang yun? Sana lang hindi na. Be, alam mo, may naisip akong idea. Ano naman yun? Paano kaya kung subukan kong tawagan yung number na nagpapadala sa atin ng weird na text messages? Ha? Pero ginawa mo na yan dati, di ba? Wag mo nang gawin yun. Sayang lang oras. Tapos baka magambala mo na naman yung kaluluwa ng matanda. Be, isang beses ko lang ginawa yun kasi nga natatakot ako. Pero ngayon na nandito ka na, mas malakas na ang loob ko na gawin to. Sige, pagpalagay na natin na kaluluwa yung sasagot sa phone. Pero siguro okay na rin yun. Malay mo, may makuha tayong sagot sa mga tanong natin, di ba? Daisy, wag na. Kumalma ka nga, isang phone call lang to. Walang mangyayari sa atin, ano ka ba? Huwag ka nang kabahan dyan. OMG, ano yun? Teka lang, saan ang gagaling yun? Megan, anong ibig sabihin nito? Bakit cellphone
phone mo yung nagre-ring tuwing tinatawagan ko yung number na nagpapadala sa akin ng text, ha? Gracie, akin na yan! Ibalik mo na sa akin yan! My goodness. All this time, ikaw yung nagpapadala ng kung ano-anong messages sa akin? Walang kinalaman yung matandang na mayapa dito. I can't believe it. Baka na mo lahat ng to. Bakit, Megan, ha? Bakit mo ginagawa to? Gracie, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako, please. Ano pa ba ang tinatago mo, Megan? May mga lihim ka pa bang hindi ko alam? Bitiwan mo yung bag ko! Nababaliw ka na nga. Ang dami mong ginamit na SIM card. Kaya pala, maliwanag na sa akin lahat ngayon. Kaya pala kahit anong pilit kong i-block yung number na nanggugulo, patuloy ko pa rin natatanggap ang mga mensahe. Lahat ng yun ay dahil sa'yo. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Pinlano mo ang lahat ng to. Bakit mo to ginagawa sa akin, ha? Traitor ka! Ano bang nagawa ko na kasalanan sa'yo, ha? Gusto mo ba talagang malaman kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to? Oo! Lola ko yung matandang winalang hiya mo. Ano? Nung una, hindi ko alam na lola ko pala yung kapitbahay mo. Kasi lumaki ako na hindi ko nakikilala ang lola ko sa side ng daddy ko. Pero nung pumanaw si lola, kunento sa akin ni daddy ang lahat. Lahat-lahat. Sinabi niya na hindi ko siya nakilala. Kasi matagal na palang may sakit na cancer si lola. Itinago niya ang sakit niya. Nagpakalayo-layo siya para hindi niya maramdaman na pabigat siya. Kumuha ng apartment si lola dito gamit ang pension niya. At kamakailan lang nung malaman ni daddy na dito pala siya nakatira. At yung tungkol sa sakit niya. Teka lang. Kung sa sakit na cancer namatay ang lola mo, bakit ako tong pinagdidiskitahan mo? Ano yun, trip mo lang? Pinagsalita mo siya na masasakit na salita bago siya namatay, Gracie. Dinamdam ni lola yung lecheng prank call mo. Nasa diary ni lola lahat na nangyari nung buhay pa siya. At kasama na doon yung kung paano mo siya binastos. Pero nanatili pa rin ang katotohanan na hindi ko siya pinatay, Megan. Ang galing mong umacting. May panakatanggap din ako ng messages ka pang nalalaman. Pero ang totoo, ahas ka rin pala, backstabber, traidor. Alam mo, yan ang problema sa'yo ever since eh. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Kulang ka sa simpatsya. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Napaka-selfish mo, Gracie. At nagpadala ako sa lahat ng kagagahan mo. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang Santa. Hoy, para sabihin ko lang sa'yo, kasama ka sa mga pang-aaping ginawa ko. Lalong-lalo na sa school. Kaya wag na wag kang magmamalinis, Megan, kasi pareho lang tayo. Siguro nga, naging kasing sama kita. Pero hindi na ngayon. Na-realize ko na ang mga taong tulad mo ay hindi na magbabago. Nagsisisi ako kung bakit naging kaibigan pa kita. Aaminin ko, naimpluwensyahan mo ko sa lahat ng kagagahan mo. Pero nung nalaman ko na lola ko pala yung binuli mo, nagising ako sa kagagahan ko. Sa totoo lang, gusto pa sana kitang turuan ng leksyon eh. Pero nabuking mo na yung pinakatatago kong sikreto. At wala nang dahilan para maging magkaibigan pa tayo. Yung kalabog sa pader, yung messages na natanggap ko nung pinagtutulungan natin si Jenny. Paano mo ginawa ang lahat ng yon, ha? Talaga ba, Gracie? Wala man lang kahit konting bahid ng pagsisisi dyan sa mukha mo. Binigay sa akin ni Daddy yung susi ng apartment dahil ako ang inutusan niyang kumuha ng mga gamit ni Lola. At yung natanggap mong message habang binubuli natin si Jenny, binigay ko sa classmate natin yung cellphone ko. At inutusan ko siyang isend yung message sa mismong oras ng pagkikita natin kasama si Jenny. Sobra kong nawindang sa mga nangyari ng gabing yon, Papa Dudut. Alam kong marami sa ating mga kabarangay ang magagalit sa sasabihin kong ito pero hindi ko kayang baguhin ang kwento ko at magtago pa sa isang kasinungalingan. Aaminin ko na imbes na makaramdam ako ng lungkot at pagsisisi dahil lola pala ni Megan, yung pinagsalitaan ko ng masama bago ito pumanaw ay mas naging masaya pa ako. Kasi yung kalabog sa pader at mga text messages na natanggap ko ay hindi pala galing sa multo. Pero doon ko rin na-realize na yung nag-iisa kong tunay na kaibigan na matagal ko nang kasama, iniwanan ako ng ganon na lamang. Naisip ko na baka may kasalanan ako dito pero pakiramdam ko rin ng mga panahon na yon na parang wala akong kasalanan. Sobrang gulo ng mga bagay na tumatakbo sa utak ko ng time na yon.
Kaya naman minabuti kong magpunta sa psychiatrist para maliwanagan ako. At doon ko nalaman papadudot na meron pala akong narcissistic personality disorder. Isang mental illness kung saan ang isang tao ay hindi nakakaramdam ng awa o pagsisisi sa ibang tao. At kung saan nakakaranas ng saya kapag nakakapanakit pa ng iba. Noong unti-unting ipaniwanag sa akin ng psychiatrist kung ano ang tungkol sa sakit ko at sa tulong na rin ng mga gamot ay doon ko po na-realize kung gaano ko nasaktan ang mga tao sa paligid ko. Yung mga bagay na para sa akin ay maliit lang at katuwaan ay nagdulot pala ng matinding trauma at takot sa mga taong nabiktima ko. Noong nagsimula ng mag-work ang treatment ko sa aking psychiatrist ay sinubukan ko ring mag-reach out kay Megan. Pero hindi na niya ako pinatawad pa hanggang sa tuluyan na kaming naghiwalay ng eskwelahan. Sa totoo lang, ang dami ko pa rin tanong kay Megan pero mukhang hindi na masasagot ang mga katanungan ko na mga yon kasi binura na ako ni Megan sa buhay niya. Ngayon ko lang din na-realize na hindi sapat ang isang sorry para ayusin ang lahat. Kung ganun lang kadali ang lahat, edi sana matagal na nating na-achieve ang world peace. Sa kasalukuyan, isa na akong freelancer at sa totoo lang ay dito pa rin ako sa apartment nakatira. Ngunit 2 buwan mula sa ngayon ay lilipat na ako sa condo na nabili ko sa Metro Manila. Tatalikuran ko na ang nakaraan at mga masasamang alaala at patuloy kong pagsusumikapan papadudot na maging mas mabuting bersyon ng sarili ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gracie.